Pod Network Entertainment. O tama na yung Harley talk. How long did you have the breakout before you decided you wanted to get GS? 1300. Yeah. Probably nine months after I got for everyday bike and the mas magaan na bike na, baka hindi ka lang tiis pogi. Guys, your practical everyday bike is a 1300. Well, because of the size. Mas magaan. Okay, I get it. Welcome to another episode of Today na Rider. Welcome to the show. Hello. Ito na nga. Bago yung interface natin Oo, ganda ng studio, no? Oo nga eh. Kasama pa si Johan Zarco. Yan. The French Grand Prix. First Frenchman to win the French MotoGP Grand Prix. Yan. And joining us in the show, syempre, kaming mga host. King Senko, Iva Bernardo, si Bakpago, and very special guest kasama natin dito tonight sa aming bagong studio, the boys from South Borders. Guys, why don't you introduce yourselves? Hi, I'm Jay Durias from South Border. Yeah. Congratulations dito sa bagong studio pa. Ang gara. Thank you. Very cozy. This is the Spotify studio in the Pod Network. Yeah. Parang legit, meron talagang. Legit, bro. Papakabait ka talaga. You, bro, what's your name? Manuel, but they call me Tabs. So, yeah, I'm the... Ano apelido mo, Chong? Tabunyar. Okay. I'm sure you don't need any further introduction, guys, no? Pero anong handle nyo sa band? Okay, Manuel is the bass player. I do the keyboards and the singing. Siya yung numbrador. Numbrador. Dito tayo. Okay. Huwag tayo dyan. Now, guys, medyo kakaiba yata sa inyo to na mag-guest kayo sa isang motorcycle show. I know, man. siya yung trangko, kumbaga. Oo. Well, the first question is, what got you into riding? Bakit parang medyo change of face? It's the midlife crisis. Yeah, exactly. We're about the same age, right? Exactly. That makes sense. It's the time of the, of your what do you call that? Yung dati yung frustration mo dahil hindi ka pinapayagan ng nanay mo, diba? O kaya asawa mo. Ngayon, then there will come a point that wala ka nang pakialam. At sino pang pipigil sa iyo ngayon? Si Jay Durias ka na eh. Hindi naman. But you just want to be happy, man, and you want to do something else. And I'm glad I did it. And I'm just so happy and so inspired din. Pag nag-ride kami, pare, maraming nangyayaring bago eh. At least, di ba, may bagong... nauulanan, mga ganon. Yun, at saka semplang. Oh, no! No. Pero, I think titos who get into riding, it's the right age. You know what I mean? Kasi I was riding when I was 25. Medyo may topak pa ako. Reckless pa. May Kamote. Oh, yan. Ayaw mo pa sabihin kamote ka. But I think if you get into riding now, and I think you can share your journey into riding, it's kind of like the right way of getting into riding. Diba? Tabs, ikaw naman. Simulan ko sa yung next question. How long have you been riding, bro? Tsaka what do you ride? Yung riding, pandemic ride. Mountain bike. Nung pandemic. Trail. Yeah, I got into mountain bike with my wife and my friends sa Marikina, ganun. Tapos, syempre, parang minsan nakapagod umakyat ng
Timberland. Wala Yan, kang- yung mga normal na ginagawa namin. No? Walang makina yun, bro. Wala. So, tapos, so natigil yun. Tapos itong si Amo, Okay. bumili ng motor. Ito si Jay, kaya promotor ang tawag namin dyan. When was that? October of October of 23. O yun. So, talagang nagulo yung utak ko eh. Ayaw payagan ng asawa. Dati, gusto ko bumiling Vespa or scooter. Hindi pwede, wag. Oy, may Delikado. kaibigan na tayo doon sa Vespa. Oh, naman. Sister company ni Triumph yun. Auto Hub. Auto Hub yun. Oo. Mga tropa natin So yan. yun, tapos, I don't know, I think I got my bike February of 24. So it's a Triumph Speed Twin 1200. Yun. Wise choice, no? For... Wait, hold on. I just started the show saying that these are mature individuals who got into riding the same way. Oh! I don't think an over 1,000cc bike is the same way. But it was parang, at first I was looking at the mga Trident, yan, mga cruiser, mga Honda Rebel. Lahat ng ano sa akin, Chong, papalitan mo rin yan. Tama naman. Ibibenta mo yan after ganyan. Tama yun, Tab. Which was true kasi before, last year, when I went to the States, nakasakay ako ng Truxton. Oh, nice bike. Yeah. So sabi ko, That's a nice bike. kaso lang, it was too aggressive for me. Nakaganon ka dun. So sabi ko, kung merong ganito na upright, na classic yung itsura, yun na. Okay. And nakita ko ngayon yun exacto, it has the same engine. Tapos upright, nilagyan ko pa nga ng riser so para talaga mas relax. The classic bug bit you. Ayun na. Kasi hindi ko wala sa ano ko yung mga sporty na itsura, yung mga naked na MT-09, XSR. Maganda para sa akin, pero mas gusto ko yung mukhang tricycle. Hindi naman. No, I would say looks more like an authentic motorcycle. Exactly. Yeah. Nandun yung DNA eh. Exactly. At saka bro, parang ano it suits your style more. Sakto sa, pati yung size. Microphone. Sorry. Parang hindi ka professional. Hindi na sanay. Parang ang default nito pang singing lang. Sanay siya nakaganon na lang yung mic, May stand. Si Tabs, nung nakita ko siya nasa motor, ano talaga, yung proportion ba? Ayun. Sakto. Total, nasa mikropo ka na rin, Jay. How long have you been riding and what do you ride? It was just parang a quick decision na sabi ko, you'll come up with a crazy decision once in a lifetime. Midlife crisis. Midlife crisis. I've been wanting to have a Harley. So parang to ride a Harley. So I got the Breakout 117 last at 23. First bike, breakout. Buti na lang malaki ako, bro. Hindi kasi talaga Kaya ko pwede siya. sa kanya yung maliit. Correct. I understand. Para kang Russian bear nun. Na nagbibisikleta sa Manila. Ganun din yung problema ni Boss Kentan eh. Si Mark Sung. So Mark yun. Sung, oo. Ayan, mga big boy problem. Regaluhan natin si Kenta ng folding bike. Brompton. Brompton. At tatanggapin niya yun. Why not? So, why did you go with the Breakout? Well, I'm a fan of classic motorcycles, especially Harley. So, yun na kaagad nung nakita ko sa showroom, wala nang dalawang isip. Wala nang research ng specs. Wala na. Love at first sight. Wala na, That's 1800cc of V-twin American It is. muscle. It is. Oo. Kaya pag kita tayo sa antayin na lang kita doon. Parang ganun ba lagi? Naks naman. Dahil malaki yung motor. Hindi, masyado ako maaga gumigising nung time na yun, pare. Talagang excited ako mag-skyway. Oo. Yun lang muna eh. No, wait. So you came with zero motorcycle knowledge straight But to I the know how Breakout. to ride a bicycle na, no? Yeah, And- but I mean, there's shifting. There's all of these things that go into Clutch. it. It was there na in the first place. Yung mga nasa, sa isip mo na, yung you imagine how to shift. Before I bought the Harley, I was already researching about how to ride a bike. Did you ride at home? No. It was delivered. Pero the next day, I just braved it out. I took it to
for a spin. Punta akong ano kaagad, Skyway. Bahala na. Wow. Skyway agad. Buti ka pa. Kasi when again, I started young. And you do a lot of stupid things. The first motorcycle I got, I bought it and second hand, Metro Walk. Di ako marunong mag-clutch. Hindi ako maano. Paano mo nauwi? Badly. This is manual na bike, no? Hindi siya Second automatic. gear. Gumaganon-ganon ka pa uwi. Oo. Okay. I guess dun na papunta yung next question ko dito sa dalawang to, Iba, no? Kasi, FYI, ang nag-refer sa South Border, sa tunay na rider, ay ang mga coaches natin sa Motor Clyde. Right? How did you guys got in touch with Motor Clyde? Paano kayo nakapag-enroll? Hindi ako kasi, sabi nung asawa ko, huwag mong sasakyan hanggang hindi ka nagtitraining ng Ito yung visa, yung tinatanong mo. So I went. So And I agree. We all actually, agree. I don't know if I already had a bike when I went to Batangas, pero Meron na. meron ba? Meron na. Pero kasi nagkotse ako papunta dun eh. Okay. Oo, hindi uuna. Yung una, they didn't know that I was from South Border and walang ganun. Basta tinawagan ko sila, nag-enroll ako. Kasama ko yung saxophone player namin, I wasn't there. si I wasn't John Dave. Wala pa siya doon. So kami yung dalawa In lang. the middle lang of the training, naglabas ng saxophone. Kahit kailan. South Border pala kayo. So yun, wala. Parang doon ko lang nalaman na, akala ko marunong na ako magmotor. Mm. Yung pala hindi. Parang Ganun sa So tama asawa mo. tama. Tama. Palagi naman tama. So, buti na lang ginawa natin para at least Oo, lisensyado tayo. Hindi. Tsaka laki Pasado sa talagang, pangit. alam mo yun, sobrang thankful ako na ginawa ko yun. Dahil yung mga slow maneuvering Yun na. ang mahirap sa Harley. Kasi inuwi ko yan, nung binili ko yung motor, second hand din eh. Binili ko sa Taguig. Taga Marikina ako eh. So I had to C5. drive it up, which is, marunong naman ako. Pero yung big bike na mainit, It's a 1300cc bike. yeah, 1200. A 1200cc bike. That's no joke, man. Yeah, well, dati nagkaroon, si Nicky, merong big bike dati, pero 400cc lang. Inihiram-hiram ko lang dati, pero nakalimutan ko na yun. Tagal na eh. So nung But if kinuha you ko love yun, what you're doing, you will easily learn it. talagang lakasan ng loob. Oo. Lakasan ng loob nung inuwi ko sa, actually sa inyo yata muna. eh. Tinago mo muna sa bahay ni Jay yung motor. Hindi. Alam naman ng asawa ko yun na binili ko. Okay. How about you, Jay? Sabi mo nga, nung nag-lesson sila, you were not there. Pero, Sa second part na, second leg na ng Parang yung sa advanced, advanced na something. sumali ako. Nag-ano ako. Parang we took the course in one whole day. One whole day. Oh. Buti mabait yung mga coaches natin. Kami lang nandun eh. Pinasa. oo. Ayan, baka naman gusto nyo mag-off-road. Siyempre, meron yung Motor Clyde, pero andyan yung Nakaplano na yun eh. Oo, naman. Next week ba yun? Anong pangalan back ng school? Enduro Adventure Philippines. Yan. Located in Tanay. Yun. Yun. Tama na yung Harley talk. How long did you have the breakout before you decided you wanted to get GS? 1300. Yeah. Probably 9 months after I got the for everyday na bike and the mas magaan na bike na maka hindi ka lang tiis pogi. Guys, Your practical everyday bike isa is a 1300. 1300 GS. Well, because of the size, Mas because of the magaan. Okay, I get it. okay, FYI. I have no idea. Okay, Iba talaga yung Clueless. yung brainwave ng superstar. No! No, it's not that. It's more like newbie and I think this is very comfortable to ride. Sige. okay. Bibigyan natin ng context yung mga audience natin, no? Yung first bike ni Jay is an 1800cc bike, air and oil cooled, mahaba, mabigat na siguro nasa 250 kilos. Tapos yung pang-araw-araw niya ngayon na sabi niya practical, 1300cc.
mataas na bike, malaki. Pero dahil sa laki niya, mukha lang normal yung bike. Okay, speaking of, bagay kayo ni Mark Song. Because ganun din yung mindset ni Mark eh. I called him kanina back telling him about the Gogoro. It's like, me on a scooter? Parang, ew. That's what you get, pare. If you have no idea talaga, this is the first time, parang, ito, baka okay ito. That, yung mga tinatanong ko naman na salesman, wala silang sinasabi. Nako, Archie pala yun, sir. Okay yun. Okay yun, okay. Okay, sir. Siyempre, sasabihin nila. Oh, I yun, know. Pero you wanted to, sige, okay na rin ako dyan sa mga sinasabi mo. Gusto ko nang kunin. Wait, anong sinabi ni Mark? Sagot niya na raw, mag-off-road daw kayo. Oh, yun. Naku Si Mark, po, huwag kayo partner niya si Bak. In Enduro Adventure Philippines. So if you guys want to learn how to Oh, off-road, yeah. he's definitely. got the bikes. So, kailangan ko bumili No, ng... pwede Bro, ka meron doon. Mark, Okay. Mark has 30 bikes. Five Kunin mo na sa bahay niya. of them are parked in my house. So, pwede ka mag-Africa Twin. Pwede yun sa tall people. May GS. Or you can use your GS. Perfect yung Bro, training na yan. I suggest gamitin mo yung bike ni Mark. Huwag yung iyo. Hindi, tatawag si Archie bigla. Naku, kailangan mo naman pang off-road talaga. Yung 900. O ito na nga, guys. Natuto na. May lisensya na sa mga spouses, no? Yun ang pinakagrabe na lisensya. Oo. Mahirap. Pinapayagan na. So, saan na ang pinakamalayong... Sandali. We Yung were process, glossing over the, oh. parang sa'yo, very clear, mag-aral ka muna, it's all good. Parang may trauma ka. No. Jay. Oo, parang pinagsisiyan na. Tapos na, because dalawa eh. Nanay ko, Dalawang asawa. dalawang visa, merong yung within the 5-mile radius lang na yung nanay ko, hindi niya alam na meron ng motor 1 year bago niya nalaman. Kasi siya talaga yung ayaw akong pagbisikletahin. Kasi taga Davao. Nasa Davao eh. So, Okay. Ayun, sabi ko, ma, malaki na ako. Jay, Half a century na edad ko. sumobra ka sa laki, Jay. Si Boss Trunks nanonood. Bus Trunks, they have the Mindanao Loop, North Mindanao North Loop. Mindanao Loop. This is coming up in June. Ah, Bus Trunks pa-post. Oo. So, these guys are awesome. Q815 Loop PH. So what they do is they work with the local government, with the Department of Tourism, and they create routes so that you visit and immerse yourself in areas. We just did the Batangas Loop a couple of months ago. It was awesome. Kasama namin sila Sen JV, sila Jet Li. They're now doing North Mindanao, which we were talking about. Yeah, I have an idea, a little bit of an idea of this. They're my friend. I have some friends over there na who's part of that event. Then Yun, shout out sa mga rakista. Rakista yung pangalan ng riding. Pare, club nila. June 6 to 8 daw. Baka may time kayo sa June 6 to 8, North Mindanao Loop. Share namin sa inyo yung link. Unless you guys are touring. mag-aeroplano pa yan. Yeah. Or land trip, pwede. Para hardcore. Grabe. Roro. Hindi, kung may tropa kayo, madali naman maghiram ng motor, right? May helmet na show roll din. And, May helmet ka na sa Davao, di ba? You can take off from Davao. Yeah. Well, tingnan natin. Okay, so Boss Trunks, yun. Dream namin yan. Ako, gusto ko O yung mga loop-loop na Gusto ko yan. May offer na rin sa inyo, oh. Sabi ni Mark, train next week, and then Mongolia in June. Pili na kayo. Sana hindi nanonood yung misis ko. No, if you go to Mongolia, or even Bukidnon, Sama mo, may backup Back naman. ride. Oh, it's chill. Diba, pipigilan kaming lahat nun. Pwede sila mag-shopping, di ba? They can do some stuff, and then they can... my wife sometimes joins me. At isingit ko na rin nanonood yung tropa natin si Jancy, a very good photographer and the distributor of Elig Brakes in the Philippines. Kung gusto nyo Kakapalit mag-Binondo, ko lang ng... Shucks, ako, gusto ko mapalit ng brakes. yan, kung gusto nyo mag-tour sa Binondo, pare, yung mga food trip doon, yung mga food crawl, Jancy is the guy. Kontakin nyo yan. Ayun ang ginagawa namin nung bisikleta. Yun, Binondo. perfect yun. Si Jancy, every time... Nakapag food trip ka na, bro, may mga money shots na picture ka pa kasi ang galing na photographer niyan. That's what I love about the motorcycle club. Sa mga clubs. Very close ang mga riders. Sa mga musicians kasi maraming
Ano? Sabi mo. Hindi, no, I mean, like, it's very obvious Oy, gagawa tayo ng beef. camaraderie, pare. Camaraderie sa pagra-ride kasi it's very, nakikita mo yung pag-uunawa, nakikita mo yung pag-aalaga, di ba? Yung very concerned, and, safety first, things Yes. like that. You're riding with the right people. Kasi marami rin hindi. Kamote, marami rin. Sandali, hintayin natin si Humirit, sila Toti, sila Jason, sila Banana Q kami, Banana Q. Alright. Shout out pala kay Gary Mahipos, taga Davao, the people of Triumph Davao. Yun. Hello guys. Thank you for letting me, use your Tiger. 900 ba? 1200? Yeah, I think it's the 900. Bagay sa yun, bro. Maraming salamat talaga. Wala na yung sa Never BGC, forget. sa Green Green Hills. Hills. nandun pa rin. Meron na ulit. Meron na ulit. Meron na ulit. Weh, Yeah. Sa Green Hills na ulit? going back? Same ano. Unbelievable. That's a good news. Teka, Wait, ano ba yun? sandali. Wala. Yung info ba na yun, pwede natin Wait, ilabas? sandali. Baka wala. Allegedly bumalik. Hindi ko alam. Allegedly meron na daw ulit. Oy, wala akong alam dyan kaya tinatanong ko tong dalawa kung sure ba. Ito as of December 24. 2024. Yung knowledge ko. Okay, guys, may lisensya na nga sa magulang, sa asawa. Ngayon, as a group, nakapag-ride na ba kayo na malayo? Tsaka ilan sa inyo nagra-ride ba sa banda? Sa ngayon. Sa ngayon, ako, isa, tapos yung saxophone player namin. Tapos si Duncan yung former singer ng Southboard. Kasama namin palagi. Yeah. So sa tingin ko, yung magkakasama kami ng pinakamalayo namin narating is San Pablo. Yeah. Tama ba? Malayo na rin yun. No? Malayo na rin. Good mix of highway and town roads na. Oh, yan. tapos lumabas kami sa Morong. Marilak. Hindi, sa Morong. Morong. Kabila. So from SLEX, gano'n, papunta sa, Baga parang niloop nyo yung Laguna Lake. o parang gano'n. Tapos lumabas kami sa Morong. Tapos Nice. Antipolo, parang gano'n. So do you guys ride the gigs? Yeah. Yeah. We do. Ooh. Parang si Zach ganun Si rin Zach. eh. Yes. Zero. Back in the day, you would see him like with a guitar strapped to his back and he would ride the gigs. Hindi naman namin dala yung gitara namin. May mga roadie yan mga yan. Meron. may nagdadala ng gamit, tapos kami nagmomotor. Sorry, ibago pala yan. Kailangan si Zach yung nagmomotor. Wala ako. Medyo hindi ganun kalaki yung budget. Kaibigan natin yan, si Zach. Oo, si Zach. Siya yung nagmaster nung kanta kong part of the revival, the tribute to E-Heads, yung With a Smile. Siya yung nagmaster nung single na yun. Oh, wow. I Right. didn't know he did that. Yeah, he did that. Oy, guys, eto pa, nanonood pa. Si Coach Mel Aquino, one of the OG coaches din yan. Hey, Mel. Sa may ano lang to, sa may... Kilala ko yan dahil yung si Coach Mel, kaibigan niya nila. Coach Mel, sila Anthony Andres, sila Tibor. Yan, mga barkada ko ng bata. Oo, mga... So, yun. Naku, group hug na lahat niyan. Oh, right. Baby oil. Naku, may langis pa naman dyan. wag baby oil. Castrol. Castrol. Number one. Iba yung baby oil, Patay men. tayo dyan, oh. May hip-hop tayo, hip-hop. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Okay, guys, nakapag San Pablo na kayo. May pinaplano pa ba yung grupo, the four of you at least, na puntahang malayo-layo pa? May aminin ako sa inyo. Yeah. Nung mga early months ko dun sa Harley, nakapag-Baguio ako mag-isa. Ooh. So, mahilig ka sa mga solo. Ano yan Soloista. Naks. Oy, mahirap yan sa banda. Hindi Anong bike dala mo nun? Yung Harley. Wow, okay. Edi pagasolina ka ng pagasolina. Pinakapagod na pagod ako sa buong buhay ko. Yun. Sobra. I had to sleep. I mean, overnight ako dun sa taas. Overnight ako dun sa Baguio kasi Yun yata yung nilagdat ka pag uwi. Tapos hindi Yun. kami nakatugtog, parang gano'n. Oh. nilagnat talaga ako. Literal. May lagnat si hindi cancel yung gig natin. Bakit?
Nagmotor eh. Nagbagyo. Hindi namin alam. Nalaman ko lang parang after, walang yaka, sabi ko. Wait, so this is how long after you got the bike? Maybe a good 4 months. Okay. 4 months. Okay lang. Parang ano ba yun, Jay? Confident na ako, magbagyo ako. Tapos nung nandun ka na, oh my God, ano ba itong ginagawa ko? Di ba labang ano yan? Okay lang yung pag-ride dahil maingat naman ako, mabagal lang naman ako. Oo. medyo. Hindi. Nang time na yun So, mabilis na. Hindi. Yung hilig ko kasi mag-appreciate tong mga hindi ko pa nagagawa na, new things na like, pag nagkakotse ka, dumadaan ng lahat yung Nalalampasan mo lang. You ride to appreciate Smelling the More on you ride to appreciate than Naamoy mo yun. accelerate More on appreciate. For me, the smell of Baguio is chicken shit fertilizer and clutch lining. Diesel. Yung mga diesel. Yun ang paakyat eh. Saka brakes. But it makes me happy. May tanong ako sa inyo. Naranasan nyo na ba sa expressway yung parang truck ng baboy yung... Oo naman. Di ba? The smell. Yan, naamoy ko. Yung memory. Wait, shout out then, Coach Mel. Uy, Coach Mel, kasasama kami ni Gino Rufino sa wheelie training mo, di ba? Kailan? May machine si Coach yung Mel, di ba? umaangat-angat na ganun. Tapos naka-stationary lang. Nagtuturo siya para mag-wheelie. Ang saya nun. So, music and riding. No? How does it work together? I mean, do you guys jam? I mean, does it inspire you? At saka marami ba sa music industry na nagmumotor? No, ang dami. Madami. Si Hindi lang. Jay Contreras ng Madami Harley. lang. Si Madami Jack, lang Ellie Buendia. Hindi, marami yung mga hindi kilala na yung pala nagmumotor, yung makikita mo na may dalang, nagmumotor ka pala. May collection pala. Is there a synergy in the lifestyle? Because a lot of musicians do ride. Sino yung Yes, nahulog sa Uber. Skyway? May nalaglag sa Skyway. Sino? Nahulog? Did back in the day? Oh. It's not, is it Rick Segreto? No. No. Flyover yung ginagawa Bumangga ka. siya, bro. Bumangga. Freak accident. Yeah. Buendia. The making of that flyover. Oo. Yeah. But Diba? correct, it's Rick Segreto. Rick Tama. Segreto, Yes. diba? Tama ka. So, even then, mahilig mag-ride ni mga musicians. Mahirap lalo na kung di ba, uso meron ng comms ngayon, tapos Oo. you can listen to music. Mm. Parang mahirap pag medyo AC/DC yung pinapakinggan mo. Baka, Mapapaputulin ka. dapat mga relax lang na kanta. Pero, if you listen to South Border, sobrang chill ka naman. That's the thing. We don't listen to our music when we're riding. we listen to AC/DC. Baka Back takbo in ka Black. na. Black and Black. Black in Back in Black. Back in Black. Yung Back mga- in Black, my favorite ride. Yun ang music. Ako, Ano pa? At least hindi ganun kabilis. Led Zeppelin ang pinakikinggan ko. Pwede rin. Right. Mm. Oy, Iba, reveal your age. Ano nga ulit yung collection mo ng ng music nila? Nako. My first South Border was a literal cassette tape na parang Sony BMG yata nun eh. Thank you for the support though, man. Grabe yung ano na yun. Nostalgic. Anong taon yun, Iba? Hindi ko naalala. Huwag na natin. Maglagay mo na sa mga late 90s. Late 90s. Mga 97. Pa 2000 na yun. College pa ako nun. Okay. At cassette tape yun yung kay Iba. Ayun na nga. Any plans ngayon na na... Kasi di ba 5 kayo sa banda? Right. May isang kulang pa. Oo nga. I-recruit nyo ba yun? Actually, nag-training na silang lahat except si Jan. Except the guitar player. Yung isang drummer, nag-training na rin kay pero hindi pa yata siya nakakabili ng motor. Tsaka parang ayaw namin siyang payagan dahil medyo Ayaw nyo isama sa may ride. limit lang yung visually ano siya. So he has like impaired yung dito sa Ewan ko sa kung side. gano'n, parang wala siyang peripheral vision. Pero hindi imposible dahil kaya niya mag-drive eh. Hindi, marami nga. Sinasabi ko na, no? Sorry, Tep, Oo. Pero kung gusto mo mag-motor, samahan ka namin. Oo nga. I'm sure. Okay, I don't know the No, it's like challenges. he has tunnel vision lang. Pero yung dito is already compromised. Medyo limitado yung... Pero ito napapanahon. Hindi, pero I know 2 guys with only one eye working that ride eh. Okay lang si yun. Boylit. At saka si Pastor
yung sa Si Boylet, Camias. si Boylet, ang bilis pa mag-ride Ang nun. bilis pa mag-ride nun. Walang depth perception. Okay lang yun. I feel ko okay lang yung isang mata eh. Pero yung wala kang peripheral Oo. vision. Medyo crucial yun. Yeah. Okay. Wala, may parating dito. Okay, guys, eto. Yung pagmumotor ba, since inaaraw-araw nyo na nga, tingin nyo, ano ba yan, napapanahon? Kasi ngayon, di ba, may mga magkakaroon ng EDSA rehabilitation, bridge closure. Marirekomenda nyo ba na ang mga, ng mga tao magsimula na rin mag-ride? Oo naman, pero wag big bike sa EDS. Oh, wag 1,300, wag 1,800. Ano na yan eh. Pawis mo pa rin kung marami naman kayo dyan. Parang marami pa rin eh. sabi nung minsan inutusan ako na, kailangan natin may kailangan kunin sa ganito sa Makati. Oo. Sige, sabi ko, punta ako nakukuha. Para makapag-motor, di ba? Init. So. Tapos, siyempre, skyway ka na dahil pagdating mo doon sa Buendia, ang traffic. Oo. Tapos, pag bumukas kasi yung fan nung Yun na yun. Yari ka doon. Dito yung hangin, mainit na hangin sa Tapos wala ka nang magawa, di ba? Tiis ganda ka dahil putya, naka-triumph ka tapos magaganon ka. Ang init talaga. Story of our lives. Oo. Hard-boiled. Tapos fried egg na dito. Init ng tangke pag yung talagang tirik ang araw. Umiinit yung tangke. I think when the traffic gets bad, you're gonna buy a scooter. Yun ang kailangan mo na yun. Vespa. Oo, Yan. kailangan mo na Auto ng hub, scooter. Or Royal Alloy. Pwede rin. Yan, yung scooter na gamit ko ngayon, kung trip nyo, pwede Meron ba nyo scooter na medyo malaki? ADV. GTS 300. Hindi. Maliit yung nun. No. XADV. Okay, so the Vespa. Nakikinig lang ako. Ako, I had a Kimco like before. And I'm not that tall. I'm 5'9". Pero the Japanese, the Taiwanese scooters, they're a little small. So nakaganon ka. The Vespa actually, it's made for Europeans. So even if you're tall, maganda yung leg room. But I'm not sure what you're 6'3". 6'3", matangkad Parang pa. that's tall for even for a European. Medyo pero baka. That was my dilemma talaga when taking a motorcycle. Honda XADV. Maghiram na lang tayo. Honda XADV, baka nang naka-big bike ka na rin nun eh. Scooter lang sa kanya yun. Wala. Pero kasi hindi ka pa rin kasya sa mga gilid-gilid. Hindi ka pa rin kakasya. Oo nga eh. Well, maghanap tayo ng bike. We should do a tall person episode. Actually, dapat. invite Si natin- Zach is a tall guy. Magkasing height kami, 6. 6. Okay, may tanong sa sa comment section, no. May balak kayong sumulat ng song about motorcycle and life? Yan, gandang tanong yan. Magandang tanong. Actually, may nagawa akong kanta pero hindi tungkol sa motorcycle habang nagmo-motorcycle. Talaga? It's what you do after a long ride. Kasi I can't imagine you guys doing a hard riding song, di ba? Yung parang relax. Parang chill ride ka. Tapos pagdating mo sa kakainan nyo, kwentuhan, gano'n. The feeling, may the romantic, feeling. The feeling will get you inspired to do something. Actually, because Naka-out na ba yan, the reason I like your music isn't just really for me to listen to by myself. Right? It's Okay, I know that. It's music that you listen to with someone. And the thing is, I've gone to more romantic places with Buck than I ever have with my wife. Di ba? Ang dami na namin nakitang beautiful sunsets. Ang dami na namin pinuntahan ng mga magandang resorts. Baka pwede ka gumawa ng songs for riders. Yeah, well, we are. At the end of a ride. Yeah, actually, pag-usapan natin to with Clyde. It's just we're just looking for that spark. Sometimes biglaan na lang yan eh. Inspiration. That's the problem. I mean, that's the thing with writing songs. It's more 90% sitting down and waiting for something. 10% lang yung Sulat. yung pag-execute ng kanta. You know. Okay. Ang kasama natin sa Tunay na Rider, si Moto Chismis, Aris Ilaga. Moto Chismis. Baka pwede naman mag-request ng isang kanta. Uy, eto guys, yung cameraman ko si Bak kakanta. Okay lang, Aris. Makinig ka, Cho Aris, kakanta si Bak. Hindi, ito.
Si JP, yung cameraman ko, natatandaan niya yung bike ko kasi before. Big scooter. Kimco AK550, you might wanna consider that. Or the exciting 400. Tama, magandang basehan. Yan. Gandang gastos. No. Yung okay dyan, it is light enough It's a scooter. compared to your GS, right? Naman, significantly. And it's not that wide. It's still wide. Pero It is wide. It should be wide malapad ang din. AK. Oo. Wide naman Hindi, talaga. pero kasi, ang problema, ang sinusolve mo nga is traffic. So, dapat narrow as possible. Pero ano yung... Electric bicycle na lang doon. Hindi, yung sa akin, seryoso, Jay. Magmaliit na lang talaga na scooter para magmasya ka. yung sa akin dati, Jay, seryoso. Kung Kasi saan ko na... nakalabas yung unang ganun mo. No? Kung saan ko nadadala yun yung AK. Like, makakasanayan mo yung height. Mas malapad kasi di hamak yung GS mo kaysa dun. Though, yes, it's quite a wide scooter. Pero pwede. Pwede. AK. Ayun, Fazio daw. Try mo. Ano yun? Fazio. Ano yun? Yung Siya, mali. late niyan, Chong. Sorry bago, newbie lang ako sa pagra-ride. 100cc ng Yamaha, bro. 100cc. Parang ang liit nun. Ito na nga. Guys, kanina dun sa labas, habang nag-uusap tayo, nabanggit nyo na rin yung mga international tours nyo. Do you plan on magsingit ng konting ride pagka Malamang. That's a win-win. Ipopromote ko muna yung shows Yan, namin. i-promote mo na, bro. Teka, sinend sa akin eh. Dapat more gigs in Davao, in Siargao. Yung mga I think ganun, I diba? think after this ito mananawagan na kami. Okay pang South Border, pwede niyo pa kaming kunin. Actually, what we could do is we could partner up with, like, we've got Triumph watching, we've got BMW watching. Let's do a tour. Kung saan sila may Buong showroom. Pilipinas. Diba? Oh. Iwan namin yung contact number sa inyo para Well, anyway, napag-utusan lang. Okay, so we will be in sa Australia. Muna yata yung Dubai. Okay. Dubai muna. Dubai. Yan. Dubai, August 16, South Border, and then we will be with Chris Lawrence. Uy, Uh, okay. Actually, nakasali din siya dati. Yeah. For a while. He used to yeah. do front vocals for South Border. Does he ride also? Yeah, he does. Oh, yun. Sila ni JR, tama ba? Hindi, si Billy. Si Billy Crawford. Billy. So anyway, it will be on August 16, 2025, Sheikh Rashid Auditorium. Yun. Uy, indoor. Okay. Dubai. Buy your tickets exclusively at maybushproductions.com. Again, this will be posted in our Facebook page, so check that out. And then sa September, we will be in Australia. September 5, Adelaide. Ano yun? Hindi ko mabasa. Ako din, pare. Okay. O basta nasa ano yun? Basta, alam mo naman tayo. September 6. The Gov. September 6, Queensland, venue to be announced. September 12, Sydney, Liverpool Catholic Club. And then September 14, Melbourne, Williamstown Town Hall. Nasabi nila, pangit daw yung tunog. Nabasa ko sa... Wait. No. Seryoso. The acoustics of the place? Hindi. Sabi ni Chito Miranda, nag-show ang parokya doon. Hindi raw pwedeng lakasan. Oh. So yung nasa likod, hindi sila narinig. Okay. So wait, condolences pala kay Vinci. His dad passed away. Si Vinci. Montaner. Yung wake Condolence, today. pare. Condolence, brother. Yung wake is today. Teka lang, may isa pa tayong mahalagang announcement. Jay, pakibasa mo naman yan kung kaya mo Naku, basahin. hindi ko abot yan, pare. Okay, si Coach Clyde. Let me do Oh, yeah. Sorry. On July 5, that's my wife's birthday. Uy, happy birthday. Tutugtog kami sa Motor Clyde Training Center. Aba, What? Naunahan. may gagawin ba tayo noon? So I think it's Pero masaya, their masaya. anniversary. Yeah. It's their anniversary, and we were invited by them to perform. So sa mga ano dyan, sa mga motorcycle community na friends and family of Motor Clyde, Yes. please. Mag-celebrate tayo dyan.
Tsaka, Tanong natin, Coach Clyde, kumusta yung riding sa Dubai? Dubai, di ba? Saudi sila. Saudi sila. Saudi. Baka naabutan nila yun. Oo. Kumusta yung riding sa Dubai? Okay ba? tsaka si ano, yung, Oh, si Direk Bing Bassett. yan, from America. Magandang umaga. Umaga daw. Direct, gabi dito. Umaga dyan. Baka ma-ice na yan. So masarap magano dun sa Yosemite. Oo, beautiful. I've done San Francisco down to Yosemite. Wow. Wonderful Sa ano din, riding. sa Sacramento din, sa site, sa backroads. Yeah. Malamig. Hindi, kasi nung time na pumunta kami, naka-t-shirt lang ako, Chong. Yun nga yung Truxton, tapos kasama ko naka-R18. Rock and roll pala. Sarap. At talaga. I take the 101. 101. 101? Sa gilid. Coastal. Okay. I guess, napag-usapan na natin yung beginnings. Wala kayo masyado mapipiga sa amin. Kasi Meron, sa bro. pagra-ride dahil bago lang kami. Pero Actually, meron, bro. kami ang mamimiga sa mga tunay na rider talaga dito. Kami ang makukuha. Hindi, meron, bro. Now that you Hindi, have... pero wait, sorry. Nag-ride sila in rush hour to get here At malalaking motor. on big bikes. Yes. Okay. Excited So, pa eh. Ano yan? Ako, nagkotse ako eh. Ikaw, nag-scooter ka. Nag-scooter ako ngayon. Si Bak, nag-angkas. So, tonight, sila yung tunay Tunay na na rider. big bike rider. At least sa ganong paraan. Oo. Thank you talaga pare for having us here. Naman. Pero hindi pa tapos yung tanungan natin. I know. Jay, Tabs, may mga gusto pa ba kayong i-acquire na bike para sa collection nyo? What's your Gustuhin next ko man. bike? Gustuhin ko man. Medyo mahirap na yung yung Pwede yan. Ikaw pa. O anong bike siguro yan? benta tapos hindi pwedeng. Upgrade. Pwede kung upgrade. Well, lahat naman sila sinasabi dapat mag-adventure ka eh. Oo. Pero hindi ko alam dahil hindi ko pa nasusubukan. So, pero baka hindi kayanin ng katawan ko. Ewan ko. Kaya mo yun, bro. Pero what bike? Ano yung medyo pag nakikita mo na parang, uy, gusto ko na. Na adventure. Hindi, kahit ano. Upgrade. Actually, dahil yung si Bim, Dadon, Oo. yung bahista ng Dadon, kasama namin mag-ride eh. Meron siyang Ducati. Street Fighter. Uy, that's a nice bike. Seryoso. Oo. Seryoso. Na V2 yung binili niya, pero nung nakasama namin siya, V4 yung dala. Wow. Powerful bike. Shoutout kay Bimbo. Oo, malaswa para talaga. Okay. Skandaloso. Oo, skandaloso. I got to review the bike. Kung i-describe ko siya, telepathic, saan ka tumingin, pupunta dun yung bike. And quick. Yeah, it Super is. quick. Yun. Ducatisti. So gusto mo ng Ducati. Well, Si Bak na bahala sa'yo dyan. Sa FJ, Team Ducati yan eh. Oo. yung yung trail, di ba? Yung Oo. So kasama niya sila. nakasama niya sila Toti. Toti. Mountain oo. cross yan. Multistrada. Dati kasi multistrada or... Oo, yung pinipiliin niya yung GS at Multistrada. Ikaw ba, eh. yung ba ang yung next mo? What's for you? No. Well, between the GS and the multistrada yun dapat. Pero right now, I'm contented with what I have. Muniwala ako. Sa ngayon, sa ngayon. Kasi parang, you have a cruiser na, which is mabigat. And then, pag okay ka na dun sa tiis pogi, punta ka na dun sa GS na masarap. Actually, gusto ko lang Trident, sa totoo lang. Yung Trident. parang maliit, Pang-araw-araw yun. Pang-araw-araw. Okay yung Ganda na. Trident. Oo. di ba? Pero, ewan ko. It's like it's a pocket sport bike na Yeah. pang-araw-araw. Okay yung Trident. Yun. Ngayon, itanong na ba natin sa kanila yung golden Game. question? O do we still have time? Natanong na natin. Okay. Guys, kung nakapakinig na kayo dito sa amin, lahat ng nagiging guest namin dito, tinatanong namin ng golden question. Golden question. Yung question is, para sa inyong dalawa, ano ang kahulugan ng pagiging isang tunay na rider? Mauna ba ako? Oo, naka. Nag-iisip pa. Para sa akin, Baka gayahin ko lang yung mga sagot ng mga napakinggan ko. ang tunay na rider hindi nakakaperwisyo sa daan. Ay, okay. For me, I mean, like, i-treat natin na hindi lang tayong may-ari ng
kalye. Tama naman. Diba? Lalo na pag nasa baler kayo. Halimbawa, Zambales, di ba? Zambales. Oo, naka-off-road, walang side mirror. Namamakyu, ganun. Bawal yun. Bawal yun. At saka nakakagulat, di lang natin alam, yung mga riders na mga kapatid natin. Nakakagulat yung bigla ka nila sisingit sa mga kotse. Nakagulat yun, lalo na pag senior yung driver. Yeah. Tapos mahilig ka pang mamiga. Bomba. Jay, question lang, no? You started riding 2023. Yeah. Nung hindi ka pa nagra-ride, may time ba na medyo nagkaka-close encounter ka rin sa mga kamote? While you're on your four Sa wheels? car? Madami. Yeah, because sila mismo magdadala nun sa iyo eh. Oh, Hindi ka kailangan Si hanap Bak eh. yun. Si Bak yun. Hindi mo kailangan hanapin yun eh. Sila magdadala sa iyo yun. Pero, pero pahabaan na ng pasensya yun. Naka-Honda Cab. Si Bak yun. Balik tayo dun sa, sa question. Oo. Ikaw naman, Tabs, anong kahulugan ng pagiging tunay na rider? Actually, may gusto lang ko na when I started, riding motorcycles na para naintindihan ko yung yun na mga nakikita mo na bigla na lang sisingit, ganun. Parang bigla akong naiisip na ganito pala, kaya pala ginagawa nila yun. So, Kasi masaya. hindi. Hindi kasi kailangan mong maalis doon sa peligro na position. Parang, ewan ko, parang Pero may maraming ways, di ba? para sa akin, parang mas naging neutral ako sa pag-iisip ko dati. At saka ngayon. Dati tingin mo talaga, ay kamote to. Kasi pag nakita ko na sa kanan ko, bawal ka umu-overtake dyan kasi paano kung kumanan ako? Yung mga ganun, Tsaka kung... galit na galit ako sa mga ganun. Meron akong dagdag pala, sorry. Kung gusto mo maging talagang tunay na rider, mag-enroll kayo sa isang Yun. Shout out, you have Coach to Clyde. have the skill set and the Knowledge. the knowledge of being safe. Yung safety first talaga. Kasi pag safe kayo, safe din yung mga kasama nyo sa kalye. Like you said, that for me, yung tunay na rider is dapat alam mo yung ginagawa mo. Dapat meron kang respeto sa mga kapwa mo drivers. Especially sa four wheels dahil pag hindi mo pwedeng kalabanin yung Talo ka, no matter talo what. ka, mas ganun mangyari. No, but going to what you were saying earlier, no. I mean, if you're on a litter bike, it's stuck in traffic, kailangan mo talaga gumalaw kasi mag-overheat yan. Mainit. Yes. Tiis ganda pero wala. Ayun. With that, may mga po-promote pa ba tayo apart from the abroad thing? Ano ba? Wala bang local gigs? Puro Meron naman export kami. quality lang ba kayo? Hindi, meron naman. Wala lang sa ngayon may... From time to time, meron kaming mga bar gigs, pero it's not regular. So, kasi we have mga out of town gigs na private. So, parang hirap You know, I have a question. Kasi as a okay, yung lifestyle na as a musician, your gigs are usually at night. No? Kaya pag niyaya mo kami ng morning ride, 50-50 yun. Oo. Like sila Mars. 'Di ba? Mars Miranda, yes. Puro hindi siya pwede sumama sa mga morning rides eh. Pag nagpakita ng daytime yun, malaking bagay na yun. Oo. Wala pang tulog yun. Patulog Galing yan. Usually pag nag-ride kami hapon, hapon. paggabi. Yeah. Or minsan gabi. Okay. Mas masarap naman Minsan talaga. iikot kami ng Mamplasan. Pupunta lang kami tapos babalik kami. So night ride. Yeah. Sa SLEX, you don't mind the trucks at night? Yung dami ng truck. Okay lang. Mas mabilis. Basta kasya ka doon sa gitna. Actually, dahil sa init ngayon, parang gusto ko mag-night ride ulit. Tagaytay tayo ba? Yeah. Oo. Yan. Well, yun, hindi ko pa nasubukan yung... O dayo tayo sa Motor Clyde Tagaytay. Cafe. Mamaya, Yeah. Mamaya? Siguro dahil masyado pang excited talaga eh. Diba? 2 years is not all that all. Yeah. Diba? So, marami pang bigas na kakainin. Pero maraming meron din, nakakasama naman kami sa mga morning rides. Kailan lang, hindi ako pala kasama. nagising to. Nag-Clark ako, kasama ko sila, yun nga, sila Bimbo. Pero nag-Clark na rin. Pero nag-Clark na rin tayo. Subic Subic tayo.
Ay, eto pala, may konting time pa naman tayo, no? Do you guys now have a club na sinasalihan niyo? Wala pa. Wala eh. Meron kami sarili, kami lang. Oh, yun. Yeah. Exclusive. Ano nga pangalan nun? exclusive. Promotor? Promotor. Basta ano naman kami eh. Parang very... Chameleon kami. Para kahit kaming, ano ba yan? Para kaming hostess. Kahit kalad ka rin ba? Okay. Kalad ka. Wait, Kalad ka. may club ako dati yun. Kasama sila Archie. No? Sila Coach Toto, sila Rod, Alvin D. Yung pangalan ng club namin, Pokpok. What the hell? Kasi, kahit we ride with everyone. Okay. Diba? Kung ginaya mo kami, sasama kami. Pero hindi kayo babayaran. Hindi. For free. Oh, wait. All right. Time to wrap up. Nandito yung barbecue shack na in-order ko. Oo nga. Guys, FYI, Saya. meron din po kaming podcast. You may follow us on on Spotify. Just search Tunay na Rider. We are also on YouTube. Wala yatang nanonood sa amin sa YouTube, but please do follow nyo kami. Subscribe po kayo. Of course, Facebook. O yung Facebook namin, i-follow nyo. O yun. Please share natin to. Oh. Para naman yung Ano mga... ba yun? Basta yung South Border, nandun lang naman yun eh. So, Oy, yun yung search iba. of South Border. Sabi ni Direk Bing Basi to, malupit daw yung mga pokpok. When we became more legit, we started calling ourselves Club PK. Okay. Para may sponsor, para may... akala ko pinalitan niyo yung letter sa gitna. Okay. Si Mark Sung, sabi niya, guys, used to watch South Border live in college with my friends. Yo, South mamaya. Border fanboy. You know, I think our viewers are really your audience. Yeah, same age. Feeling ko nga. 35 to like 48, parang ganon. Mga tito. Oo. Ako, nagmarkang kanta nila sa akin talaga yung sa Mulawin, pare. Yung sa Sample teleserye naman dyan. before. May pangit boses ko. Sorry. Okay lang. Pang-hosting lang ako. Tsaka di ko alam yung words. Angel Oxin, di ba? Ayan. Yun na yun. All right. So ngayon, magba-barbecue shack kami and subscribe to the podcast on Oo. Spotify. We are in the Spotify. Spotify studio at the Pod Network. And everyone, ride hard, ride safe. Brought Thank to you by Castrol. Oh, Yan. thank you. Godspeed, everyone. Godspeed. Sa world number 1 tayo, we are giving South Border a whole bunch of Castrol oil. Talaga? Oo, para sa inyo to, para sa mga Man. motor. Kasi sa world number 1 tayo with Castrol. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.